So ayan mga lods, at ito meron akong i-share sa inyo. So isang Hoson AVR. So 5 SBC 5 kVA, so 5,000 watts So ayan, at welcome back nga pala sa ating muting channel mga lods So ayan, at good morning. So magandang buhay. So maaga pa tayo, simulan na natin to kasi kailangan to mamaya So ito meron tayong Hoson dito na ang problem ay wala atang output voltage, so or so wala daw power, so parang ganun. Hindi ko matesting kasi walang wire. Tinanggal nila yung wire dito sa likod. So nung pagkabukas ko mga lods ay may nakita agad ako na ayan parang nasunog sa input kasi 162 to 50. So dito kayo maglalagay. So kapag yung kuryente nyo naman is nasa lang, hindi umaabot ng at kunyari 140, dito kayo maglalagay na sa 70 to 130. Kaso pang to, wala namang tayo dito so pang lang to, pang ibang bansa lang itong 70 130. So ayan, sunog na sunog yung input, siguro na overload to. So yun, continue lang tayo mga lads at bubuksan natin, titingnan natin kung ito lang ba talaga yung problem or may iba pang sunog doon sa loob. So yun, bago natin to simulan mga lads ay hinanyayahan kitang pakisubscribe sa ating muting channel at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated So yun, continue lang tayo. So ayun mga lads, na-open na natin. So sunog na sunog yung wire At sa tingin ko nag-low voltage sa kinaser kasi sumagad yung kanyang voltage sa arm dito. Masyadong mababa yung kuryente. Stress talaga yung niya, voltage arm. Kasi kung makikita mo dito, hindi gaano dito nagagasgas. Dito na banda ay masyado nang gasgas. Kitang-kita nyo yung pudpud yung carbon natin. Carbon brush. So ito, kaya nagkaganyan to. So ito lang ating problem nito. So ang gagawin na lang natin dito ay ililipat natin tong papalitan natin ng wire, nililipat natin tong tatanggalin natin to, hindi yung sira, ilipat natin dito sa kasi hindi naman nagagamit tong dalawang to. So yung para yung pinaka niya, kumbaga maglalak sa wire ay papalitan natin ipagpalit lang natin, palitan ng wire. So yan, continue na tayo at sana wala nang ibang sira sa kanyang pinaka mainboard. So para pinalitan na din to ng voltage meter so may price pa yung so para pinalitan na, parang nasira din ata yan. So ito sa board wala namang nasunog na mga resistor buo pa naman. At yan yung may mga sunog na dyan, focus natin so ayan, hindi ma-focus natin pag masyado malapit dapat naka macro lens talaga kapag So ayan yung color niya mga lods, tignan nyo. Kasi dyan yung kalimitan na susunog lalong lalo na yung 39K ata, 39 ohms. So dito naman sa baba, tignan nyo na lang yung color mga lods dito. Masyadong yung kamay natin malikot, taas. So ayan, continue tayo. Papalitan muna natin yung wire at saka ililipat natin yung niya, parang terminal block. So ayan, pagpapalit na natin So dito na sa kabila, tinanggal natin yung kabila.
Nilipat natin. So ito yun, dumikit yung ano, pinaka wire. So papalitan natin yan ng bagong wire. So meron tayo ditong ano, number 12 na THN. So ito yung gagamitin natin. So ito yung isa ng ano niya, grabe ano, sa tingin ko baka nag-lost contact or ano, kaya nasunog ano. Di ko lang alam, or sobrang baba ng kuryente nila doon. So ayan, palitanin natin yun hanggang doon sa breaker ano. So itong mahaba na wire. So ayan, palitan ko muna. So ayan mga lods, at napalitan na natin, and then nilagay na natin, at ito ngayon may wire na tayong nailagay for testing na to. So hindi ko muna siya ginalaw, itong pinaka voltage arm, para malaman natin kung buo pa yung kanyang high and low regulator or high and low transistor ano. So ayan, ito na yung wire na pinalit natin, itim, THN ano, number 12. So ayan, testing natin. Patay muna natin yung switch breaker. So ito, lagay muna pala tayo ng ano, ng dito sa ano, lagay muna natin yung tester natin sa kanyang output. So ayun, may nakabang na tayong tester ano. So power on natin, tignan natin kung gagalaw ang voltage arm. Ayun, gumalaw lang yung shop ito. Ayun, okay na agad. Ayun oh, naka-short pala, kaya ang bilis na ano. So may 220 output na tayo. Ayan. So buti yung wire lang ang nasira ano. So ito ngayon lilinisan natin to, itong ano, nagasgas ng ano niya no. So lilinisan natin yung steel wool or ito, itong stainless na ano, panglinis ng mga kaldero ano. So ayan, mukhang okay na tayo. Testing natin itong long mamaya. So linisan ko muna itong pinaka ano, pinaka copper. So yun, baka nagustuhan niyo yung video natin mga lods ano, ay huwag kalimutang i-like, or kung hindi ka pa nakasubscribe ay pa-subscribe na po. Ito lang pa rin ay masyado magasgas, kasi pag ano mga lods, yung ano, sandpaper, magagasgas po yan. Kumbaga lalalim yung kain ano. So pwede lang kung ano, yung pinaka maliit na ano, sandpaper. Pero pag ano naman, ay ito, ganito na lang gagamitin nyo para ayan, hindi gaano nagagasgas ano. So ayan, okay na to. Grabing ang likabok nito. So i-brush ko muna to saglit. So ayan, malinis na. So testing natin sa high voltage, kumbaga sa high nya. Kung bababa ay kung bababa yan, it means okay na. Okay na. Power natin. Ayun. Goods na goods pa. Saan yung tester natin? Ayun, naka-ano pa, naka-delay pa tayo. Kasi nakalong delay. So kung gusto niyo naman ano mga lods ano, ay gagamitin agad, ay i-freeze nyo lang itong ano, kasi yung pag nakaluwa itong pinakabuton ay along, and then kapag pinipindot nyo ay short. So yan po yung mabilis lang mag ano, delay. So ayun, so pwede nyo siyang gamitin kapag nagmamadali kayo. Pero kapag naiwan nyo naman yung ano nyo, EBR sa bahay, so dapat ilong nyo lang para matagal yung delay, hindi bigla papasok yung kuryente ano, para hindi agad natatamaan ng fluctuation. So tester natin yung output, 110 muna tayo. Yan, meron tayong 112 volts AC ano. Ito naman ay meron tayong 221 volt AC or BEC. So goods na. Goods na.
So ayan, testing ko na lang to. Post ko muna yung video natin. Testing ko yung long ano niya. Yung long delay niya kung okay pa. So kung nag-short naman kayo mga lods, so ganyan naging okay na, pindutin nyo lang ulit. Para in case matama ng fluctuation or high voltage ay hindi agad babalik or hindi agad makapasok yung yung hindi stable na kuryente. So ayan, patayin muna natin. Then testing natin yung long. So naka-delay yan. So post ko lang saglit and then para ma-testing natin kung okay na, no. So siguro nasa to 1 minutes or 30 seconds yung niya. O 1 minutes ata ito mga lods yung delay kapag kalong. 1 to 5 minutes. So ganito bilhin nyo na ABR mga lods, So ito kaya to aircon. Isa 5 kVA. Hosone or stable. Yung stable talaga, yung name talaga yung stable mga lods, hindi yung merong ibang brand tapos dito nakalagay stable pero iba yung brand dito. Wag yun. Bilis lang po yun Ito yung maganda at saka yung stable na brand. Kasi legit na malalaki yung transformer. So naka-delay pa tayo. So mukhang 3 minutes ata pa tayo makano nito okay na yung delay. 1 to 3 to 5 minutes depende sa So stable naman yung natin. Kuryente kasi solar yung ginamit natin. So yun yung gustong magpapa-shoutout dyan ay huwag kalimutang mag-comment sa baba at ilagay yung kung saan kayo lugar So sana may na-share akong idea. So medyo may katagalan din. Five minutes ata ang delay Ayun, okay na. So goods na to ulit. Pwede na natin ibalik kay customer to. So ayan mga lods, at hanggang dito na lang yung video natin at okay naman na tayo at tatakpan na natin to at te-text na natin yung mayari. So ayan at maraming salamat sa walang sawang suporta mga lods So ayan at maraming salamat din sa aking mga bagong subscriber at yung mga suki ko dyan. So ayan, thanks for watching mga lods. God bless ating lahat. Bye bye.